Mga boss, paandarin ko yung makina, tapos ilalagay ko ito sa drive. Ang problema nito, pag nilagay mo sa drive, pag inapakan mo yung accelerator niya, hindi kagad siya uusad. Medyo mahaba yung pagiging delay niya bago pumasok yung cambio or bago siya umandar. Kaya nagulat ako dito nung biglang umabante. Sabi nga ng may-ari, masyado daw late yung andar nito dahil kailangan pa daw ipump yung gas bago umandar. Kaya nga nung sinubukan ko dyan, nakita nyo, di ba, bigla ako napapreno, napahila ako sa handbrake. Nagulat ako, biglang umusad eh. 5 beses ko atang inapakan yung accelerator bago umabante. Tinanong ko nga yung may-ari kung nagpalit siya ng filter nito. Nagpalit naman na daw siya last year. Kaya lang over daw ito sa gamit. Tapos lagi pa daw puno yung laman. Tapos binabiyahe pa raw ng Bicol. Kaya sabi ko sa kanya, wala naman tayo ibang magagawa muna dyan kundi palitan lang muna natin ng ATF. Pag nag-drain ka ng ATF ito mga boss dito sa transmission, number 40 na box rinse lang gagamitin mo. Kaya kung ganito yung sasakyan nyo, gayahin nyo lang itong ginawa ko mga boss. Sa pag-change oil naman ng transmission ito, madali lang. Pag wala na siyang tumutulo, o ibalik mo na yung drain plug niya. Gaya ng dati, gamitin mo uli yung box rinse sa number 14. Sa paghigpit naman, yung tamang higpit lang. Meron namang washer yan na nagpo-protect para wag siyang tumulo. At pag okay na, pwede ka na ngayon magsalin. Sa pagsalin ng langis mga boss, gagamit ka ng imbudo dyan na maliit. Tatama dyan sa butas ng dipstick mo. Diyan ka kasi magsasalin eh. Sa dipstick mo mismo, bubunutin mo yan. Tingnan nyo yung gamit ko. Pang ano talaga yan eh. Pang ATF talaga yan eh. Pang transmission. Ayan yung pinaka-adapter ko. Tapos lalagay ko ngayon yung imbudo. Ayan yung imbudo ngayon sa ibabaw. Diba? Kaya hindi ka pa rin mahihirapan magsalin. May naka-ready akong 3 liter dyan mga boss. Pero 2.5 lang ang nagamit ko. Siyempre gagamit ka pa rin doon ng dipstick. Actually mga boss, nung nasalinan ko ito ng bagong ATF, naging okay na uli siya eh. Ayun lang eh. Kaya lang mahalaga din na dapat yung filter ng ATF mo, alam mo kung kailan ka nagpalit. Para hindi masayang yung oil na gagamitin mo dito kasi medyo mahal din yan. At pag okay na, pwede mo nang tanggalin itong imbudo mo tapos ibalik mo na yung dipstick niya. Nag-iugali ko na yung kahit na alam ko yung sukat ng langis, hindi ko kagad sinasagad. Kasi nga, hindi naman tayo sigurado kung na-drain natin lahat. Kaya lagi akong gumagamit ng dipstick. At kung makikita nyo, di ba, tama yung sukat niya, nasa 4 na guhit. Pero kukulangin yan kasi pag bumomba yan, papasok pa yan sa mga sulok-sulok ng transmission mo. Kaya ang diskarte yan, paandarin mo yung makina. Pag uminit siya, dun ka ngayon magsukat. Habang umaandar yung makina, patapak mo sa kanya yung preno para hindi mabante. Tapos ipalagay mo ngayon sa drive. Tsaka mo ngayon, bubunutin yung dipstick. Kaya lang, pag binunot mo siya, punasan mo lang muna para sigurado ka sa pagsukat mo na tama. Tsaka mo ibalik. Tsaka mo ngayon hilahin mo yung dipstick. Dahil mainit na yan, makikita mo na ngayon yung sukat ng dipstick mo kung tama siya. Makikita mo, di ba, ang laki ng kulang. Nasa 3 guhit na siya. Magdadagdag ka ngayon. Pag nag-add ka ng langis, pwedeng patay yung makina, pwede rin siyang umaandar. Ganun ako eh. Ganun ang diskarte ko. At gaya nga ng sinabi ko, hindi ko naging ugali yung kahit alam ko na yung sukat ng langis, ibinubuhos ko lahat. Hindi, nagtitira pa ako ng kalahati kahit papano. Para pag nagkulang, doon lang ako mag-a-add. Para sigurado na hindi ka susobra. At pag okay na yung pagkakasalin mo ng langis, ipalagay mo uli siya sa drive. Tsaka mo ngayon sukatin ng dipstick mo. Dapat nakatapak ka sa preno pag nilagay mo sa drive. Ayan na yung sukat ng dipstick mo, di ba? Okay na siya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko kung okay lang naman sa inyo. Maraming salamat!